punta tayo dito. Kasi kanina, nagkaroon ulit, mga kababayan, ng press con, etong si Atty. Claire. And then mga kababayan, na itanong sa kanya yung about sa negative campaigning, lalo na at 2025 midterm election po ngayon. At sa Mayo 12, magluluklok na ang sambayan ng Pilipino ng mga bagong senador at kongresista na magiging katuwang ng ating gobyerno, mga kababayan, tungo sa kaunlaran. So ngayon, kung titingnan niyo po mabuti, natanong po kay Atty. Claire yung about po, mga kababayan, sa mga pagbanat ni PBBM, lalo na yung issue ng suka. Ito po yung naging sagot ni Atty. Claire. And then dito, mga kababayan, ipagpapatuloy natin hanggang sa mapakinggan natin yung proseso ng gobyerno, kung bakit natatanggal yung mga tao ng gobyerno, and then kung bakit napapalitan, mga kababayan, at tumatagal sa gobyerno. Ano po, napapalitan, and then yung iba tumatagal kapag kaayos yung performance, kapag ka hindi, napapalitan. Ano po, tandaan nyo po ngayon ipagpatuloy natin. Morning po. Sabi niyo po kahapon ba yun nung unang harap niyo sa MPC, nalalabanan po natin ng fake news. Ayan, may mga lumalaban sa post po ni former Senate President Juan Ponce Enrile, binabanggit niya yung mga fake news, yung mga kinakalat lalo na sa SOCMED. Ano po? Hanggang saan po ba you will make patol dun sa mga fake news na sinasabi ninyo na ibinabato po ng mga kalaban ng administrasyon? At sa tingin niyo po ba ang Pangulong Marcos ang nauna sa pagsisimula po ng mga negative campaign, kaya naman dumami yung mga parang in a way sinasagot lang din po ng mga opposition, kung opposition man matatawag yung grupo po ng mga kalaban sa politika? Unang-una po, thank you. Nice question. Pakinggan nyo Unang-una po, ang sasagutin lang natin ay yung mga intriga na may sense. Diba? Kung wala naman, walang meaning, walang sense, hindi po natin to sasagutin. Okay? At patungkol po kung saan nauna ang Pangulo sa pagbabatikos, it's just part of the campaign propaganda. And wala naman po siyang pinatungkulan kung sino. Madami pong kandidato. Ang nagtataka lang po ulit tayo kung bakit may nag-aray. Hindi naman sila yung pinatutungkulan. Kumbaga, bato-bato sa langit, wag magalit. Kasi hindi nila maintindihan. Doon yung nakita, mga kababayan, alam nyo ba? Nung nagbigay si PBBM ng salita about po dun sa issue ng suka, na yun daw iba mga kandidato, parang inutusan lang bumili ng suka, mga kababayan, doon yung nakita kung gaano kabobo yung ibang tumatakbo sa partido ni Digong. Bakit, mga kababayan? Kasi kita nyo naman yung mga naging sagot nila, halos nakakatawa. Ano po, kita nyo yung mga naging sagot ni Bato de la Rosa, ni Philip Salvador, mga kababayan, hindi nila magets na yung pagkakabanggit ni PBBM na yon, kung i-apply natin sa pang-araw-araw na pamumuhay, parang sinabi lang ng presidente, yung iba dyan, kahit wala namang alam sa politika, pinilit pa rin tumakbo, kahit baguhan, at hindi naman related yung kanilang trabaho or walang idea talaga sa pagpapatakbo ng gobyerno. Tapos tumakbo pang senador. Kung i-apply po natin sa normal na pamumuhay, ganun yun pumapatungkol yun sa baguhan at walang alam na basta lang pumasok sa larangan ng politika. Mga kababayan, ikita nyo ba yung mga sagot ng mga nasa slate ni Duterte about po doon sa issue ng suka? Doon nyo nga makikita, mga kababayan, kung gaano kabobo. Sa totoo lang, yung iba na tumatakbo dyan po sa slate ni Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin? Bakit may nagalit? May tinamaan ba? So, pag sinabi natin kasi, ito, na pag sinabi natin nag-deliver ng suka, nagbumili lang ng suka, hindi naman ito literally na suka. Diba? Idiom. It's just an idiom. Na sinabi na, when you say nag-deliver ng suka, it means baguhan. May napakinggan pa nga ako
na sumagot do sa sinabi ni PBBM. Kasi wala naman nga talagang pinangalanan si PBBM pero marami ang umaray. Anong sabi nung isang kalbo, mga kababayan? Wag niyong mamaliitin yung mga nagbebenta ng suka. Masarap ang suka. Negosyo namin yan. Anong connect dun sa sinabi ni PBBM? Hindi naman yung nagbebenta ng suka ang pinatutungkulan. Yung isa pa, mga kababayan na piling matalino, sinasabi na nung siya ay mahirap pa, nangungutang siya ng suka. Yung isa naman, mga kababayan, ang sinasabi naman, mga kababayan, nagpapabili ng suka. Di ba doon pa lang makikita nyo na wala talagang utak yung mga yan? Ipagpatuloy pa natin. Wala pang alam masyado sa politika o sa proseso, sa trabaho. Kung kayo tatanungin ko, maski naman kayo siguro alam nyo, maraming kandidato na hindi alam ang trabaho ng pagiging senador. Diba? Hindi naman sila. Sila yun. Tumatakbo sila. At alam nating wala silang alam. Yun na lang, siguro, ouch. Ouch. And at the same time, dapat, hindi nga sila tumakbo. Tama. Kasi hindi pwedeng gawing magpaka-apprentice sa pagiging senador. Nakita natin siguro kung anong naging klase ngayon ng paano ang nangyayari minsan sa mga hearing, especially kung hindi nila alam ang procedure sa Senado. Ano nga, mga kababayan, yung hindi kasi minapanood ako Alam niyo yung yung labanan ng mga bakla, ng mga kababayan nating gay. 'Di ba may labanan sila, yung drug nakalimutan ko lang ang tawag doon. Alam niyo 'di ba may nagba-viral ngayon na isang paalala sa mga kababayang Pilipino natin na huwag na kayong bumoto ng bobo. Kasi kawawa talaga ang sambayan ng Pilipino kasi pagka bobo yung tumatakbo, ano nangyayari? Nagtatrabaho ba? Hindi. Anong ginagawa? Nagsusuklay ng bigote, kumakain lang sa Senado, mga kababayan, saglit na mag-isip na mga bagong panukalang batas at magpasa ng batas, mga kababayan, na makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Hindi yun ang ginagawa. Taliwas sa ipinangako sa sambayan ng Pilipino. Kaya nga iwasan yung magluklok ng mga bobo. Kasi doon sa sinabi ni PBBM, sinubukan niya lang talaga kung hanggang saan yung utak, mga kababayan, nung iba na mga tumatakbo. Biruin nyo, sa suka pa lang, kita nyo na yung iba talaga walang utak. Sa totoo lang, mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Isang kawalan, sayang ang oras, kawalan ito sa pondo ng bayan. Tama. So sana lang, ang request natin, doon sa mga tatakbo, siguraduhin nyo naman po kapag nanalo kayo, may alam na kayo. Yun lang Another po. issue lang po, yung study pong ginawa ng Philippine Institute for Development Studies o yung PIDS or PIDS, sabi po Philippine lags behind ASEAN neighbors in transport infrastructure. Sa tingin niyo po ba So eto, na to, mga kababayan, ibang usapin na to, pero sige, tuloy natin. itong mga existing na mga transportation na infra projects at saka yung mga program ng mga concerned government agencies are not enough, hindi po nakakatulong para mas lalo pang mapaayos yung ating transportation system dito sa Pilipinas? Well, in general, ang gobyerno ay hindi naman kikilos ng kulang-kulang. Totoo yan. May mga pagkakataon siguro, may mga factors na may nadidelay, but definitely we will do our best para gampanan lahat ang ating trabaho at kung ano ang naipangako natin sa taong bayan. Diba? Jean Mangaluz, Philstar. Good morning. I'd like to follow up on Ma'am Eden's question. Former Senate President Tito Soto said that he would legalize a bill, he would push for a bill banning fake news. So what's the palace's position on this, especially as since there's a new PCO secretary? Siguro naman kahit po hindi palasyo ang tanungin natin, gugustuhin po talaga natin na maban ang fake news. And personally, when I was one of the resource persons dito sa TRICOM, I even suggested for a registration of all content creators to avoid this kind of fake news. Tama. Kasi kahit ako, mga kababayan, pabor ako doon, sang-ayon ako doon. Kasi kapag ka nakaregister na, mga kababayan, yung account ng lahat ng creator, yung iba magdadalawang isip dyan na gumawa ng fake news. At saka ang isa pa dyan, mga kababayan,
mas madali nang i-identify, hanapin yung mga nagpapakalat ng fake news kapag ka nakaregister na yung kanilang mga account, mga kababayan. Especially yung iba mga nagtatago dyan sa mukha ng iba. Nakukuha nyo yung pinupunto natin, and then yung mga nagbablog dyan na walang mukha, boses lang. Ano po, hindi naman natin nilalahat, pero yung ibang nagpapakalat ng fake news, karamihan, nagtatago po, mga kababayan, sa boses lang. Ano po, so dapat talaga ma-register yung mga account ng mga content creator para maiwasan yung paggawa at pagpapakalat ng fake news, mga kababayan. So dito, maliwanag naman makikita nyo dito sa pagsagot ni Atty. Claire, talagang derechahan, walang paligoy-ligoy, mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, kung mapapansin nyo, lahat ng mga press briefing ngayon, pamula nung nag-umpisa itong si Atty. Claire, umaabot lang ng hanggang 23 minutes, mga kababayan, and then 13 minutes. Pero yung kay Trixie Cruz, kay Angeles, mga kababayan, minsan umaabot ng 1 hour. Kasi nga, marami pang pasikot-sikot. Hindi katulad ditong kay Atty. Claire, diretsahan kung ano yung tanong, yun agad ang sagot, mga kababayan, nakukuha na agad, napipick up na agad ng media. Ano po, unlike dong kay Angeles na marami pang pasikot-sikot. So ngayon, mga kababayan, diretso tayo dito. Kung matatandaan nyo, may naging video kasi dati itong si Atty. Claire. Ano po, na kung saan, mga kababayan, naging sinasabi nung iba, pinapakalat ito ng mga DD-shit, mga kababayan, na palingkera daw. Palingkera itong si Atty. Claire. Kasi nga, may kumakalat na video na kung saan nag-hysterical daw po itong si Atty. Claire, mga kababayan. Pero yung iba sa mga kababayang Pilipino po natin, hindi alam kung ano yung dahilan dito sa likod ng bidyong ito na kumakalat at ginagamit ng mga DD-shit at sinasabi nila na ito daw si PBBM ay nag-appoint ng isang tao na palingkera daw, mga kababayan. At yung hindi fit doon sa trabaho as a PCO Undersecretary, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, basahin natin itong nilalaman ng Inquirer.net. Ano po, ikinikredit po natin sa kanila yan. So ilipat natin dito para maintindihan po nating lahat. Kung titingnan nyo, mga kababayan, sabi kasi dito, eto daw, DZMM host na nakakulong sa MPD dahil sa pagiging hysterical. Kasalukuyan nakakulong sa Manila Police District, MPD, ang isang abogado at host ng DZMM para sa panggabing programang Usaping di Kampanilya dahil sa pagiging hysterical habang kinikwestiyon ang legalidad ng pag-aresto sa kanyang kliyente Martes ng gabi. Sabi pa dito, ang abogadong si Claire Castro na nagpakilala sa mga mamamahayag bilang empleyado ng ABS-CBN at sinabing nandun lamang siya para tumulong ay kasalukuyang nakakulong kasama ang kanyang asawa, kalihim at si Jackson Chua, ang kanyang kliyente, dahil sa paninirang puri daw. Yan yung sabi dito, mga kababayan, sa pamamagitan ng gawa at pagharang sa hustisya ayon po kay PO3 Marlene Remetrio ng MPD Women's Deck, mga kababayan. Ngayon, kung babasahin nyo yan sa umpisa pa lang, kapag ka ikaw ay DD-shit, ipapakalat mo agad na, nakulong pala itong abogadang ito, nakulong pala itong inappoint ni PBBM na ito dahil sa pagiging palengkera at pagiging hysterical. Mga kababayan, kung titingnan nyo, kapag ka napanood nyo yung bidyong ito, mga kababayan, itong nasa larawang ito, mas lalo kayong bibilib kay Atty. Claire at papangarapin nyo na someday sana magkaroon kayo ng abogado na kasing hands-on niya sa lahat ng kanya mga kliyente. Kaya pala, mga kababayan, kung titingnan nyo, na-appoint siya ni PBBM bilang PCO dahil matapang. May tapang, mga kababayan, at talagang hindi iniiwanan yung kliyente lalo na kapag ka yung kanyang kliyente ay ginigipit. Di umano. Ano po ngayon, sabi pa dito, sinabi ni Castro na nahuli si Chua sa SM San Lazaro Martes ng hapon nang walang warrant of arrest. Nakita siyang sumisigaw, tinutulak ang mga pulis at hinihila ang kanyang kliyente palayo sa mesa ng kababaihan at bata ng MPD. Sinusubukang iuwi siya. Yan po daw yung ginagawa ni Atty. Claire. Ito daw yung pagkakasabi ni Atty. Claire. Walang warrant, sir. Kinaladkad. Sa SM Mall San Lazaro, walang reklamo. Walang ginawa sa SM Mall para arestuhin. She said, almost shooting, mga kababayan. Sabi pa dito, kung titingnan nyo pa, mga kababayan, eto daw,
matapos magreklamo at dumulog sa MPD Women's Deck ang kanilang kasintahang si Rica Marie Taylor na humihingi ng tulong hingil sa umano'y pagdukot sa kanilang anak o sa kanilang 6 anyos na anak. Naharap umano siya sa kasong Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 mga kababayan. So ngayon kung titingnan nyo, yung kliyente niya kasi mga kababayan ay itinext nung asawa na baka pwedeng pag-usapan yung patungkol sa kalagayan ng kanilang anak. And then mga kababayan, etong si lalaki, since nag-text etong si babae, nakipagtagpo dun sa SM San Lazaro. Ngayon mga kababayan, nung nakipagtagpo na itong si lalaki, bigla siyang inaresto nung ating mga law enforcer. Kaya kung titingnan nyo mga kababayan, mainit ang bait, ang ulo ni Atty. Claire dito at inilalaban niya yung kanyang kliyente kasi nga mga kababayan, inaresto ng walang warrant of arrest. Ang masakla pa dyan, ipafile pa lang pala yung kaso. Diba mga kababayan? So ngayon, sabi pa dito, basahin natin yung mga dahilan. Gayon pa man, ayon kay Chua, hinihiling umano sa kanya ni Taylor ang credit bill na nagkakahalaga ng 400,000 na ginastos niya sa kanilang US trip kamakailan. Tumanggi raw etong si Chua. Sabi pa dito, sinabi ni Castro na nakatanggap si Chua ng text mula kay Taylor na humingi sa kanya ng meet-up para pag-usapan ang kanilang anak. So ngayon, nag-text etong si babae doon sa asawa niya, yung kliyente ni Atty. Claire Castro, yung si Mr. Chua mga kababayan, yung lalaki na inaresto ng walang warrant of arrest. Biruin nyo nag-text yung babae. And then nung nag-meet up na, ang pinalabas, entrapment mga kababayan. Inaresto, kinaladkad, di umano, ng walang warrant of arrest. Ano po, so sabi pa dito, eto pa daw mga kababayan, may text ang babae na nagkita sa SM para pag-usapan ng bata. Bakit kayo lahat nandun? Yan po yung sabi ni Atty. Claire. Ay frame up po ba to? Or pinrame up ba etong si Chua? Sabi niya habang sinusubukang itulak ang mga pulis at hilahin ang kanyang kliyente palabas ng silid. So ngayon kung titingnan nyo pa mga kababayan, sabi pa dito, walang reklamo. Saan? Isasampa pa ang kaso. Iniimbestigahan na ang kaso para arestuhin ang kliyente ko pero walang warrant of arrest. Yan po yung pagkakasabi ni Atty. Claire. Mga kababayan, kaya siya nang gagalaite kasi yung kanyang kliyente inaresto ng walang warrant of arrest. Tapos ang masakla pa nito mga kababayan, ang dapat pag-uusapan kaya nagkita yung etong babae at yung kliyente na lalaki ni Atty. Claire ay para dun sa kapakanan ng bata. Tapos nagulat na lamang na may parang entrapment na nangyari na kung saan nung pumunta na itong si lalaki sa SM San Lazaro bigla nang inaresto di umano at kinaladkad. Ano po, so sabi pa dito, si Castro ay sumusubok na lumabas ng pinto na sumisigaw at galit na nagtatanong kung kasalanan bang protektahan ang kanyang kliyente para siya ay arestuhin. Kasi nga mga kababayan, kung makikita nyo, sobrang galit kasi ni Atty. Claire dito kasi nga pinoprotektahan niya yung kanyang kliyente mga kababayan. And then ang nangyari, parang dinitain po ata siya. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin. Kasalanan bang ipagtanggol ang kliyente ko, sir? I'm really sorry. Yan po yung sabi ni Atty. Claire. So kung titingnan nyo pa mga kababayan, sabi pa dito, ito daw po yung sabi nung babae, nung pulis ni Remetrio. Kasalanan mo ang sinisigaw-sigawan mo ako. Ito daw po yung sabi ni Remetrio. Who was there with the complainant, Taylor? An airline employee said. Yan po yung sabi dito. Kasalanan mo kung sinisigaw-sigawan mo lang ako. O sinisigaw-sigawan mo ako. Kasi nga, nag-hysterical dito mga kababayan. Mainit yung bait, di umano, ni Atty. Claire. Kasi nga ipinagtatanggol niya yung kanyang kliyente. So kung titingnan nyo mga kababayan, kung ipinapakalat ito ng mga DDSet para masira, etong si Atty. Claire, si Atty. Claire, kaya na andito siya noong mga panahon na yan, ipinagtatanggol yung kanyang kliyente. Bakit pag si Sara, di ba mga kababayan, bakit pag si Sara yung maninigaw, mamumuta publicly, tuwang-tuwa pa yung mga DDSet? Bakit pagka yung isang abogada, may nagba-viral na video na sumisigaw at ipinagtatanggol yung kanyang kliyente nang gagalaite yung mga taga-suporta nitong si Sara Duterte?
Di ba mga kababayan? Hindi nyo ba nakukuha yung pinupunto natin? Pagka walang kakwenta-kwenta yung sinasabi, basta sinusuportahan ninyo, nito mga taga-suporta ni Sara Duterte, ang gagaling ninyo. Pabor na pabor ba kayo na magwalang hiya, magmura, manglait, mangalipusta, mangmata ng ibang tao yung sinusuportahan nyo? Pero itong isang abogada na nakikita nyong ipinagtatanggol yung kanyang kliyente kasi nga walang due process yung nangyari na pag-aresto doon sa kanyang kliyente, pinagtatawanan ninyo. Diba? Inaalipusta ninyo. Yan kasi mga kababayan, ito kasing bidyong ito, ang ginagamit nila para masira si Attorney Claire. Ito yung ginagamit po nilang pang character assassinate dito po kay Attorney Claire. Ano po, so ngayon sabi pa dito, basahin pa natin. Kung titingnan nyo, ito daw. Dahil sa kaguluhan, humingi ng tulong si Remetrio sa mga pulis para patahimikin, ito daw pong si Attorney Claire. Kasi nga, hindi nila kaya Hindi nila mapatahimik etong si Attorney Claire kasi nga iginigit na Attorney Claire na nasaan yung warrant of arrest. Bakit nyo kinaladkad, bakit nyo inaresto nang wala pala kayong warrant of arrest? Di ba mga kababayan? Sabi pa dito, sinabi ng superintendent, dumating din si Dennis Wagas, hepe ng MPD ng Legal Division, upang patahimikin at ipaliwanag kay Castro ang mga pamamaraan at detalye ng pag-aresto. Nasa women's deck din ang asawa ni Castro na naghihintay sa kanya at sinusubukan makialam sa kaguluhan. Nag-host si Castro ng Usapang di Campanilla, isang radio evening program na nagbibigay ng legal na payo sa mga tagapakinig. Samantala, hinaras umano ng mga tauhan ng MPD ang isang reporter ng radio Inquirer na nagko-cover sa nasabing insidente mga kababayan. Ito pa daw. Ayon sa ulat, habang kinakapanayam ni Roel Perez, yan po yung mga kababayan, taga-Inquirer.net, habang kinakapanayam, ito daw pong si Attorney Claire, isang Major Arsenenio Riparip, ang nagpilit sa kanya na lumabas ng MPD Women's Section mga kababayan. Bagamat sinabi ni Perez na nakakakuha lamang siya ng mga impormasyon, nagtaas umano ng boses etong si Riparip at nagalit nang tanungin ng reporter ang kanyang buong pangalan. Nagalit daw po yung pulis nang tanungin daw po ng reporter ng Inquirer.net yung buong pangalan mga kababayan. Sabi pa dito, ayon kay Perez, sinabi ni Riparip na hinaras mo ko, tinanong mo ang pangalan ko. Nang maglaon, humingi na raw ng tawad etong si Riparip kay Perez mga kababayan. So kung titingnan nyo itong binasa natin na ito po yung kabuuan mga kababayan nung nilalaman ng bidyong ito. Kasi itong bidyong ito, hindi alam ng mga kababayang Pilipino po natin kung ano talaga yung totoong istorya na nasa likod po ng bidyong ito. Ang alam lang kasi nila, yung mga DDZ, siraan ng siraan, etong si Attorney Claire mga kababayan para mapatalsik nila, napabagsak nila sa PCO kasi nga nakakita sila ng katapat. Hindi nila kaya si Attorney Claire. Ano po, so ngayon kung titingnan nyo, ito po ay nangyari 9 years ago. Ano po, biruin nyo napakatagal na panahon na po nito. 1 taon na lang, magsasampung taon na ang nakalipas nung nangyari po mga kababayan, ito pong isyong ito. Pero muling binuhay ng mga DDZ mga kababayan para sirain etong si Attorney Claire. So ito po yan mga kababayan, panoorin natin. Yan, sabi dito, DZMM, host detained at MPD for turning historical mga kababayan or hysterical. So eto, i-play po natin para makita nyo yung ipinapakalat nila para masira etong si Attorney Claire. Pakinggan nyo Tulong sa akin! Tinutulungan ko kayo magkagulo. Tapang no? MPD media kayo. Kakampi niyo ba yung media? Hindi na. Ay, ang taga-ABS-CBN po ako. Pasensya na. Tulong lang ako dito. Taga-DCRJ po. Oo, DCRJ. you are? Walang Attorney Claire Castro po. Walang warrant, sir. Kinaladkad sa SM Mall. Walang warrant. Walang ginagawa. Walang complaint. Walang ginagawang krimen sa SM Mall, San Lazaro. Para Grabe, no? rin. Walang complaint pinapakita. Opo. Sa Attorney Claire, you are the... Alam nyo, dahil dito sa bidyong ito, mas lalong tumaas yung respeto ko kay Attorney Claire mga kababayan Kasi biruin nyo ito yung abogada na hindi iiwanan yung kanyang kliyente mga kababayan. Kasi yung abogadang ganyan,
yan yung mga hindi mabibili ng pera eh. Nakukuha nyo yung pinupunto mga kababayan. Yung mga abogadang ganyan, yan yung mga hindi mabibili ng pera para baligtarin yung kaso. Kasi tingnan nyo, hanggang sa huli mga kababayan, hindi niya iniwanan yung kanyang kliyente bagkus ipinaglalaban niya yung karapatan ng kanyang kliyente. Diba mga kababayan? Kaya nga kung titingnan nyo, may nag-comment pa nga dito eh. Sabi dito nitong nag-comment, basahin natin saglit ha. Sa mga nagsasabing palingkera si Atty. Castro, dito daw sa bidyong ito mga kababayan, eto daw, napatanggal niya ang mga pulis sa video na involved sa unlawful arrest ng kanyang kliyente. Ibig sabihin, napatanggal daw po ni Atty. Claire yung mga pulis na involved. Dito daw po sa nangyaring arigo doon sa bidyong ito mga kababayan. Na involved doon sa illegal na pag-aresto, di umano, or hindi wastong pag-aresto doon sa kanyang kliyente. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Ang cellphone ni Jackson, nagulat po kami, walang warrant. May text po sa amin yung babae na magkita sila sa mall para pag-usapan ang bata, tapos papahuli. Bakit sila agad nando doon? Frame up? Opo, frame up ba to? Ba't kayo lahat nando doon? Walang tao dito nung pumunta kami. Dahil nandun nga po kami sa follow-up operation. Follow up? Anong Yung complaint ko, ma'am, hiningi mo, sabi mo sa akin, confidential. Walang Ah. complaint. Paano follow up? Confidential, ma'am. Kailangan malaman ko rin yung reklamo sa akin, ma'am. Ano dyan? Anong case number? Di ba pa yung pangalan yung kaso? Nabigyan niyo ma'am. Di ba? Ipafile pa lang ang kaso. Iniimbestigahan pa lang yung Ipafile pa lang ang kaso para huligan. Walang warrant of arrest. Sandali lang! Di ba? Ipa-file pa lang yung kaso pero hinuli na mga kababayan yung tao. Walang warrant of arrest. Yan po kasi yung dahilan kung bakit nanggagalaiti dyan etong si Atty. Claire kasi hinuli yung kanyang kliyente nang walang warrant of arrest. Tapos ang masakla pa mga kababayan, nalaman niya na ipa-file pa lang po pala yung kaso. Tapos hinuli na agad yung kanyang kliyente. Pinakamasakla pa, nag-chat yung asawa or nag-text yung asawa ng kanyang kliyente na makipagkita sa kanya para pag-usapan yung patungkol sa bata. Tapos ang ending nung naando doon na sa SM, inaresto na. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Walang warrant of arrest. Sir, walang warrant of arrest to. Ma'am. Sir, walang complaint. Dali lang po, ma'am. Walang complaint. Pakita niyo muna sa akin. Kung pagtanggol sa kliyente ay kasalanan, kulong mo ako. Ano kasalanan ko? Para pagtanggol ang kliyente ko, kasalanan? Ganun ka na ba kaabusado? Kasalanan mo, sinisigaw-sigawan mo ako. Ikaw? Ikaw, hindi ka naninigaw, hindi ka nangalagyan ng kliyente? Sir, pasensya na po talaga, ha? Kita nyo no? Dahil dyan mga kababayan, mas lalo ko napatunayan na dapat lang talaga sa PCO etong si Atty. Claire. Sorry na lang doon sa mga DD-shit. Kahit ano pong gawin ninyo, hindi ninyo mapapalis sa PCO etong si Atty. Claire. Magsawa kayo na araw-araw masaktan tuwing magkakaroon ng press briefing etong si Atty. Claire. Kaya nga dapat pagsabihan nyo si Digong, ang mga Duterte, na wag masyadong magbitaw ng mga salita, lalo na pag hindi totoo. Kasi pag hindi totoo yan, araw-araw nyong matitikman yung hagupit ng dila ni Atty. Claire. Kasi masasaktan talaga kayo sa mga sagot niya at mga bibitawan niyang salita. Kasi sa totoo lang mga kababayan, talagang pag sumagot etong si Atty. Claire, nagbitaw ng salita, lalo na pag fake news yung nilabas, at ang naglabas pa dating presidente, tatamaan talaga. Kaya hindi rin natin masisisi yung mga DD-shit kung bakit nanggagalaiti sila na kinakailangan pa nila mga kababayan na ipalabas itong bidyong ito 9 years ago na. Kailan ba ito inano? Siguro panahon pa ni Duterte to. Tingnan nga natin. Hindi pala. 2015 pa pala to mga kababayan. Biruin nyo, September 23, 2015 pa. Tapos binuhay lang ulit nila. Ano to, Jonathan Morales? Napakatagal na panahon na po nito tapos binuhay ulit. Para lang sirain etong si Atty. Claire mga kababayan. Kaya naman pala siya nanggagalaiti dito, nagsisisigaw po dito dahil inaresto ng illegal yung kanyang kliyente. Ano po mga kababayan, saka abogado po siya. Ano po sabi dito, ano yun? Lumalaban ng harapan pero di naman nananapak doon sa legal. Yes! Di ba mga kababayan, eto lang yan eh. Nung nanapak dati ng sheriff, etong si Sara Duterte, tuwang-tuwa yung mga taga-suporta niya. Tapang talaga ni BP. Nanapak ng sheriff. Tapos mga kababayan, nung nakita niya
na etong si Atty. Claire ay lumalaban ng harapan with legal mga kababayan, binabatikos nila, sinisira nila at pinapalabas nila na palengkera. Di ba mga kababayan, kung tutuusin, mas palengkera yung tao na basta nananapak, nananapak ng sheriff na sumusunod lang sa trabaho. Di ba mga kababayan? So yan po yung dahilan kung bakit natin napapag-usapan to, kasi kinakarakter assassinate itong si Atty. Claire. Hindi po tayo papayag. Lalo na at itong si Atty. Claire mga kababayan ay inappoint ni PBBM bilang PCO Undersecretary. Kasi nga yung laban ni Atty. Claire mga kababayan, sa totoo lang, laban po nating lahat yan. Kasi sinasagot niya ng direct to the point yung mga ibinabatong accusation at paninira laban po sa gobyerno na ating sinusuportahan. Kaya sa panahong ito mga kababayan, uulitin ko, ito pong bidyong ito na nagsisirculate, kumakalat, pinapakalat ng mga DDSet para palabasin na palengkera itong si Atty. Claire, yan po ay September 23, 2015 pa. 9 na taon na po ang nakakalipas. Pag nag-2026, 10 taon na po yan, mga kababayan. Napakatagal na po niyan. Yung bidyong yan. Kaya nga kung titingnan nyo, talagang yan ang isang patunay na gagawin lahat ng mga DDSet, wag lang talaga mapahinto ang fake news dito po sa ating bansa. Kasi yung isang tao na talagang katapat nila mga kababayan, pinipilit po nilang sirain. So ngayon, mga kababayan, maliwanag naman po na ito po ay matagal ng video. Ang dahilan po kung bakit naandyan dyan si Atty. Claire, sinasabi nila nagiging palengkera daw, naging hysterical, ay dahil pinoprotektahan at ipinaglalaban yung karapatan ng kanyang kliyente.